So, good day everyone. So, nanata sa Unit 5, Cross-Cutting Issues and Gender and Sexuality. So, let's discuss first Lesson 25, which is Gender and Labor, to be discussed by Daniel Nakuna. Good afternoon, sir and classmates. So, today I discuss gender and labor. So, ang lesson na karon ka gender and labor kung saan sila pagtrato sa workplace. So, here are the learning objectives you are expected to learn after this lesson. So, definition of terms is first labor. So, activities pertaining to developing goods and delivering services for economic reason. So, labor is activities pertaining to developing goods and delivering services for economic reason. So, example ani kay farmers, teachers, factory workers, and others. So, next is workplace. So, workplace is a sector in the population engaged in economic and productive activities. So, workplace is mauni ang place or environment where we are work. So, let's dive into Magna Carta of Women RE 9710. Kini nga law is gi-enact sa 2009 to protect women og mahatagan sila og equal rights sa trabaho ug sa society. So, ang Magna Carta of Women is dapat patas ang pagtrato sa babae ug lalaki, walay pabor-pabor. In reality, daghan kiapon babae nga lisod makakuha og trabaho nga pareho og sweldo sa lalaki, o dili makasaka sa higher positions tungod kay babae sila. But for now, medyo okay na, but there are some issues also. So, kini nga law gusto mo stop ana nga klase sa discrimination og mo-promote og equal rights and opportunities sa workplace. So, next is dirita sa employment sectors sa Pilipinas. So, dirita sa first is agriculture sector. So, sabak din sa agriculture, daghan kaayong babae nga farmer pero dili sila kasagaran tag-iya sa yuta. Kasagaran lalaki ra ang makapangalan sa land titles. So, kung walay equal rights sa land ownership, dili makabot ang full equality sa mga babae sa rural areas. Next is dirita sa tourism sector. So, sa tourism, dagan babae nagtrabaho sa mga hotels and restaurants. Pero ang issue, kulang ang gender consideration sa mga kumpanya. So, mas dagan lalaki nga naa sa taas nga position like managers o executives. Ang babae, kasagaran makita lang sa service jobs like receptionist, guide, and cleaner. So, dirita sa business processing outsourcing or BPO. So, ang BPO sector or business processing outsourcing is example is morning mga call centers o IT companies. Daghan dirisan nga company is daghan pod women. Pero kasagaran babae nga workers nara sa entry-level positions. Labi na back then dili sa high ranks. Lisod para nila makasulod sa mga technical positions sa IT o engineering tungod sa bias nga panglalaki daw nga trabaho. So, next is government services. So, ang gobyerno dapat unta role model sa gender equality that dapat fair ang pagtrato sa tanan nga employee. Dapat ang aim sa government services is equal ang sweldo, safe ang workplace, open ang leadership opportunities para sa men and women. So, lastly, entrepreneurship sector. So, ang entrepreneurship sector is women entrepreneurs is also face challenges such lisod mangita og funding, labi na sa uban na ara sila sa balay o wala nakagraduate. Also, kulang sa networking opportunities o conflict sa work-life balance tungod sa pamilya. So, because of this, mas gamay ilang chance nga mo-grow ilang business compared sa lalaki. Mao nga, it is important that government and community give support programs para sa women entrepreneurs to ensure fairness. Now, let's move on to gender and media. So, here are the learning objectives after this lesson. Definition of terms. Communication is the process of exchanging information and co-creating meaning through various means. So, dili lang ni sa words, pwede po sa kanang mga pictures, videos, o media post. Media means which information is transferred or received. So, not just verbal, but also non-verbal. Like,
media posts, TV, radio, newspaper, and other social media platforms. So what is gender and media? Gender and media means how the media represents men, women, and people of different genders, and how that affects our understanding of gender rules. But kanang sometimes dili jud kanang sakto ilang reflection bitaw, because some of them are like kanang labi na sa kanang mga action movies is kanang di ba kasagaran mostly sa kanang lalaki nga bida is like kanang bitang kusgan sila like kanang mga heroes sila nga vibes bitaw, pero kung ang babae ang kanang bida isa is kanang nag-focus lang sa ilang physical looks or kanang sa kanang mga love lives. So instead of kanang ipakita nga kanang strength bitaw sa kanang mga babae, which is kanang naasad uban pero mostly talagsaon ra jud. So this is an example sa kanang gender bias bitaw sa media. So dito sa media representation. So media representations means how the media shows or frames people, groups, and social realities. So kung unsa daw ato gakakita sa TV, social media or news influences how we understand. Maupod ka ng kadalasan sa kanang mga ato madalas atong mindset bitaw, especially about gender and sexuality. So this affect our beliefs and attitude. So as an individual, we need to understand media, so dapat kanang we show nga ng diverse bitaw ang rules. Dili lang kanang by stereotyping, and also how the media influence gender and perception. So the media can change the way people think about gender in 3 big ways. So number 1 is by stereotypes. So dari media repeats certain roles over and over. So example, women shows as kanang emotional or weak, while men shows as strong. So this creates kanang expectations bitaw nga ang babae dapat soft sila, just like sa kanang mga dramas. No, kasagara biya kay ang babae kay kanang labi na sa kanang mga Korean dramas. So kanang murag vulnerable bitaw kay sila ginaapi, tas kanang murag magulat sa ilang mga Prince Charming nana. So also sa mga advertisement, focus sa kanang mga appearance kaysa sa kanang achievements, ug sa kanang mga lalaki kanang aggressive sila, sa such kanang hero vibe. So but in reality both genders can be kanang strong or smart. Number 2 is underrepresentation. So dani usay women and LGBT individuals are not given equal screen time or rules sa dani sa underrepresentation. Just like sa kanang mga news anchors bitaw labi na sa una nga kanang mas daghan ang lalaki, but now na mga successful nga kanang mga prominent female anchors, and women are increasingly breaking their kanang barriers, such they gain kanang more influence bitaw lalo samot na sa media. Sa TV dramas pod kanang mga LGBT characters is kasagaran kay kanang kabantay mga kanang pang sidekick ra sila or comedy. Because of that, kanang murag viewers might think LGBT people are not serious or kanang successful in real life, which is wrong. So last is objectification. So dari ang mga babae dar even sa kanang mga LGBTQ is kanang ginapakita ang object of desire, labi na sa kanang mga music videos bitaw or advertisement, where kanang for example sa katong sa beer bitaw, beer ads sa una nga permissive cigarettes ang kanang like kanang sa ilabitang visual representation ginapakita aron kanang murag kanang makadani bitaw sila sa kanang lalaki nga mopalit. So murag dili siya pud siya fair in some kuan kay kanang ginapareduce bitaw nila ilang values sa physical appearance ra, which is kanang form of objectification. So although naay uban pero mostly is kanang wala kayo sa kanang story bitaw or kuanda na ginagamit lang kanang pang entertainment or kanang sa audience bitaw. Dito sa media stereotypes. So in many comedian shows before, like katong Home Along the Rails o katong Bubblegum bitaw, so the gay character was always used for a joke. So sa old movies ang mga lesbian sad is kanang ginapakita nga kanang murag strong sila, tas kung nailaki is kanang ano bitong murag mulambing bitaw. It's like something inana bitaw. Tas ang problema ani is ma-judge dayon ng LGBT individuals kay maura man ang kanang image nga kanang gina-feed bitaw sa ila labi na sa media. So karon ay kanang mga improvement sa shows like My Husband's Lover katong 2013. They showed real LGBT stories about sa kanang love, family, and acceptance, which is good. Tas
Also, celebrities like Vice Ganda, Boy Abunda, and Jake Cyrus help change how people see LGBT in the media. Such Vice Ganda prove nga kanang being gay doesn't limit success. So kabalo man ta nga he's one of the kanang top comedian hosts in the country. And also Boy Abunda represents murag class bitaw tas intelligence, showing that kanang being gay doesn't define your ability. So good day everyone. In this lesson I will discuss about gender and activism. So these are the main objectives of this lesson. So this is about movement for fairness and equality for genders. Definition of terms. So activism, pasabot ani kay ang mga kahilihukan sa grupo or individuals para mo-change ang sistema, just like pride marches. Women's right rally participation, ang pag-engage to voice out sa movement or activity. So what is heteronormativity? So when we say heteronormativity, pasabot ana kay ang kanang belief nga straight lang sa boy or girl ang normal nga relationship, like kung ang lalaki expected nga ganahan og babae and vice versa. So mao nang heteronormativity is at limit the idea nga normal ra ang mga straight, which is unfair. Then sa heteronormative mindset, kasagara ang mga straight nga tao ang ginatanaw nga standard or privileged group. Mao nang kung dili ka straight, murag naa ka sa lesser category, lahi ilang pagtanaw sa imuha labi na sa una. For example ani, kung ang babae ganahan og babae, they can call it or tawagon kanilang lesbian, same sa lalaki, they can call it gay. And also the transgender, usahay dili tawagon sa ilang correct name or pronouns. So it is kanang murag gitanggalan og respeto kadili sila sakto sa standard nga giset sa society. So lastly, effect of heteronormativity. Tungod sa pagtuo nga ang straight lang ang normal, daghan mga LGBT nga ginadiscriminate, ginakatawan, or ginabuli sila. Ginatawag na siya og normalization of heteronormativity. Kanang murag normal ra para sa uban nga maliiton ang LGBT. Example of heteronormative violence. Daghan gyapon nga heteronormative violence like sa balay. Kung anak nimo gay or tomboy, ginabuli o gipahawa kay lagi dili pasok sa ilaha. Sa eskwelahan student nga LGBT, ginapakulawan sa classmate tungod sa ilang identity. Also pud sa mga work bitaw, so makita nato nga discrimination naapa sa tanang lugar, balay, school or workplace. Pwede kabalota dapat magrespeto. So para malabanan ni nga unfair treatment na LGBT activism, this is for the equal rights, acceptance, og love for all genders. So here the social movements especially in the Philippines. In 1950s, homophile movement focuses sa self-acceptance. In 1960s and 1970s, liberations movement about freedom and visibility. In 2000 is equality movement focus sa individual rights o anti-discrimination laws. So, this is through strength release of pride marches, media campaigns, and etc. So, derita sa lessons 29 gender and others, cross-cutting issues, education, general health, mental health. So, gender and education. So, there is a gender and education. Sa Pilipinas, daghan na ang improvement sa education para sa atua. So, sa study sa UNICEF o FLEMS, mas daghan paghihapon lalaki nga kuan nakahuman og eskwela sa elementary 6 to 14 years old. Pero pag-abot sa college, mas daghan na ang mga babae nga nakaabot sa higher education kaysa sa lalaki. So, meaning, daghan lalaki nga muundang og eskwela tungod sa trabaho or financial problems. While sa babae, daghan ang makapadayon sa kay ginasuportahan sa pamilya. Pero nagyahapon mga babae sa probinsya nga dili makapadayon tungod sa kakulangan sa kwarta, early marriage or gender expectations. So, let's move on to gender and health. So, ang Department of Health or DOH, naay 4 clusters
nga aron ma-cover tanan needs sa health. So una is ang public health. So diri mabilong ang vaccines, check-ups, ug family planning. Sunod din kay ang water sanitation and hygiene. So diri mabilong ang limpyo nga tubig, proper hygiene para malikayan ang mga sakit. Next is ang nutrition. So diri mabilong ang proper diet, vitamins ug health education. Last is psychological support, which is for the emotional ug mental health needs. So last is ang gender and mental health. So common na kayo ang mental health issues karon labi na sa mga kabataan ug LGBTQ+ community. So ang pressure sa society ug gender expectations causes stress, anxiety, and depression. So, ang common issues ani kay una is ang teenage pregnancy. So, may stress tungod sa early pregnancy. Next is ang STD or HIV. So, diri ang fear o discrimination sa mga nagsuffer ani. Next din ang SOGIE concerns. Sa LGBTQ+, tas individuals usahay makafeel og rejection, bullying, o discrimination. Next is ang relationship problems ug gender-based violence. So, diri ang physical or emotional abuse nga nakapikto sa mental state. That's all. Thank you.